Pwede ka bang kapkapan ng walang search warrant? I-discuss po natin. Sa batas po natin, as a general rule, bawal po ang search ng walang search warrant. Kailangan po kung kakapkapan tayo, hahanapan yung bag natin, kailangan po merong search warrant na isa-serve sa atin. Pero syempre, meron po mga exceptions dito. Meron po mga pagkakataon na tinatawag nating valid warrantless searches. Mag-discuss po tayo ng dalawa ngayon. At number 1, yung tinatawag po nating stop and frisk search. So ano po ba itong stop and frisk search? Meron daw genuine reason yung police in light of his experience as a police officer and the surrounding circumstances that criminal activity may be afoot. Ibig lang sabihin, merong paparating o merong nangyayaring criminal activity based po doon sa experience at saka sa surrounding circumstances, nagkaroon ng genuine reason yung police ngayon. At meron pong nakalagay din sa batas natin na batayan para dito. Nakalagay po dito, sabi, at least 2 suspicious circumstances. If we take them together, we can show na mayroong genuine reason yung police sa paghahanap sa atin. So ngayon, gumawa tayo ng example. Sabihin natin, may lalaking pagewang-gewang sa daan. Tapos yung police nakita sa bewang ng lalaki, mayroong parang nakabulge na barel. Ang tanong, pwede bang hanapan, pwede bang kapkapan etong taong pagewang-gewang na to? The answer is yes. Why? Kasi po unang-una, may suspicious circumstance. Ano yan? Diba, pagewang-gewang siya. May pangalawang circumstance ulit, no? Ano po yan? Sa bewang niya merong nakabulge na barel. And if we take them together, criminal activity may be afoot. So with that being said, ano mangyayari? Ito pong tao na to, pwedeng kapkapan ng pulis kahit na walang search warrant. Gaano ba kahaba, gaano ba kalaki yung extent nung magiging search? Tandaan natin, pag sinabi pong stop and frisk. Nako po, hindi ganun kalawak yung magiging search na pwedeng gawin ng pulis. Ang sabi po sa batas natin, outer body clothing lang po. At pag sinabi nating outer body clothing, hindi po pwede ang underwear. Hindi po pwede yung loob ng medyas. Hindi po pwede yung dala na bag natin. Ang kailangan lang po basically, parang sa mall, kakapkapan lang po talaga yung katawan natin. Hindi po pwedeng yung loob ng mga pangdamit natin, kukunin pa, hanapan pa, hindi po pwede yan. Hanggang outer body clothing lang po. So ngayon, paano kung minahuli? Yung lalaki nga talaga may nakabulge na baril sa tagiliran. Baril nga pala talaga at wala siyang lisensya para dito. Di po pwede siyang arestuhin. Ano na una? Sinearch muna siya kasi nga duda, mayroong genuine reason yung police para i-search siya, mayroong palang kontrabando. Pwede na siyang hulihin after nito. Search and then arrest. So ngayon, ano naman yung second natin na valid warrantless search? Ang tawag po dito, search incidental to a lawful arrest. Sabi ko dito, incidental to a lawful arrest. What does this mean? Inuna po muna o nauna muna yung aresto at saka po isa-search yung tao after siyang maaresto. At pag sinabi nating aresto o lawful arrest, meron po tayong valid warrantless arrest din. Pero syempre, as a general rule, kapag mag-aaresto tayo ng tao, kailangan may warrant of arrest. Pero paano kung wala? Meron po tayong mga notable na warrantless arrests din. Ano po yung dalawa dito, no? In flagrante delicto arrest at saka po yung hot pursuit arrest. Sabihin natin, ano po ba yung in flagrante delicto arrest? Papasimplihin na lang natin. Ang ibig po sabihin yan, caught red-handed yung tao. Nahuli ka talagang may ginagawang krimen. At dahil nahuli ka may ginagawang krimen, syempre, pwede kang arestuhin. At pag naaresto ka, pwede ka nang i-search after that arrest. Ganun po ang galawan dyan. O pag hot pursuit naman, pasimplihin na lang natin, tinutugis yung basically aarestuhin na tao. Ngayon, balik tayo sa search, no? So pag sa search po, kung may hot pursuit arrest, valid. O merong in flagrante delicto arrest, valid. Pwede pong i-search yung tao after siyang maaresto. So ngayon tanong, gaano ba kalawak, gaano ba kahaba, gaano ba kalaki yung extent ng search? Mas malaki po in this scenario kasi nga merong nahuling criminal activity na talaga. Hindi lang po sa genuine reason, meron na talagang krimen na ginawa. Caught red-handed nga, di ba? In flagrante delicto arrest. And with that being said, ang sabi po sa batas natin, within the immediate control, within the area of the immediate control of the arrested person, pwede pong i-search. Pwedeng i-search yung undergarments niya, yung underwear, yung medyas niya, pwedeng i-search, yung bag niya, pwedeng i-search, yung pong paligid niya, yung damo sa gilid, yung bato sa gilid, pwede din pong i-search. Alam niyo kung bakit? Paano kung yung drugs binato dun sa damo? Di natin pwedeng i-search? Siyempre, pwedeng i-search. Paano kung binato yung baril dun sa mga bato? Dapat pwede din natin i-search kasi nga, meron na pong krimen na nagawa yung tao. Mas malawak po yung paghahanap. Pero tatandaan nyo, sabi ko within the area of immediate control
control. So pag sinabi natin immediate control, kung nasa labas kayo, hindi po pwedeng yung loob ng building o loob ng bahay, isa-search pa din. Kailangan po immediate control lang ng tao. So kung andito siya sa labas, yung labas lang na yun ang pwedeng i-search. Hindi po pwedeng makarating kayo sa kabilang kanto. Bawal po yan. Hindi man po ganun kalimited yung search, pero dapat hindi naman ganun kalawak na kahit saan na lang mag-search tayo. Kailangan immediate control lang po. So for both of these scenarios, tandaan natin, valid warrantless searches po ito. Hindi kailangan na may search warrant bago tayo ma-search noong police officer.